Pagkatapos ma-approve ng trade nitong Magnolia Chicken Templados kung saan nakuha nila itong si Chris Kuhn mula dito sa Titan Ultra kapalit nitong si Aris Dionisio, malamang susunod na dyan itong San Miguel Beermen na gagawa din ng trade at baka itong Ginebra. Ang isa dito sa nakikita nating posibilidad dyan ay baka makuha na ng San Miguel itong si Greg Slaughter mula dito sa Titan Ultra. Ang rights ni Slaughter ay hawak ng Titan at baka ibigay na yan dito sa San Miguel Beer. Ang pag-uusapan na lamang ay kung sino ang magiging kapalit nito. Matagal na raw gustong makuha nitong San Miguel itong si Greg Slaughter. Actually, bago pa yan maglaro dito sa MPBL, kinukuha na raw ng San Miguel pero tumanggi itong si Greg doon sa ino-offer na salary ng SMB. Pero ngayon daw mukhang susubukan daw ulit ng San Miguel na mag-offer para dito kay Greg, kaya abangan natin kung tatanggapin niya yan. As it is, alam natin itong San Miguel Beermen, maraming yung kinoconsider ng mga options pagdating dito kay Greg Slaughter. At baka ang ipalit nila dyan na itong si Andreas Cahilig o kaya naman baka itong si Chris Miller ang ipapalit nila, bibigay nila dito sa Titan Ultra kapalit nitong si Greg Slaughter. Si Greg Slaughter kasi 37 years old na, so hindi natin masasabi na masyadong madedehado itong Titan Ultra kung makipag-trade sila dito sa San Miguel Beermen. Dahil ito namang Titan Ultra, kinakailangan din nila ng mga additional na players na magagamit at kung mapupunta dyan, itong si Greg Slaughter o rather itong si Andreas Cahilig, okay na rin yan dahil magaling din naman na player. Itong si Cahilig, hindi lang masyadong nabibigyan ng playing time ni Coach Leo Austria. So wag na kayong magulat kung ang susunod na gagawin ng San Miguel ay sila naman ang makapag-trade dito sa Titan Ultra. Siyempre, hindi rin pahuhuli ang sister team ng San Miguel at Magnolia na Barangay Ginebra. At actually, mga nabanggit nga baka itong Barangay Ginebra pinakakinakailangan ng trade dahil sila ang hindi masyadong maganda ang sitwasyon ngayon pagdating dito sa kanilang roster. At ang isa sa nakikita natin na po pwedeng kunin ng Barangay Ginebra ay dito sa Terra Firma. Baka makipag-trade sila dyan para makuha na itong si kay Mark Carino. Si Carino ay merong injury so hindi siya makapaglalaro ngayong season. Or at the very early, siguro baka third conference na ito makapaglaro. Pero willing na Ginebra maghintay dyan para lang makuha ang nasabing 6'10 center at magkaroon na sila ng iba pang players na ma-acquire at magagamit in the future. Medyo long term ang tinitignan syempre dito ni Coach Tim Cone para masiguro na hindi na sila magkakaroon ng mga problema pagdating dito sa kanilang roster. Ngayon, gusto rin siguraduhin syempre ni Coach Tim na kapag ikaw ay gumawa ng movement, kinakailangan talaga masiguro mo na yung makukuha mong player magiging bagay sa iyong lineup. At parang ganyan nga mangyayari ngayon. Mukhang kukunin talaga nitong Barangay Ginebra itong mga kinakailangan nilang players kabilang na si Kay Mark Carino mula dito sa Terra Firma Jeep. At ang Terra Firma naman willing daw makipag-trade dyan. Baka ang kuning kapalitan Terra Firma itong si Jason David o kaya naman baka itong si Raymond Aguilar. So magpapalitan sila ng mga big men. Isa lang yan doon sa mga posibilidad na pwedeng gawin ng Barangay Ginebra dahil syempre kinakailangan natin pag-isipang mabuti na itong Barangay Ginebra ngayon kinakailangan nila siguraduhin na malakas talaga yung kanilang lineup. As it is, isa to doon sa mga sabihin na nating plano ni Val Francis Chua para masiguro na itong SMC hindi sila magkakaroon ng problema pagdating dito sa kanilang roster. Kaya nga gusto talaga matiyak nitong lineup ng San Miguel Beermen na sila ay magiging malakas pa rin kahit ano ang mangyari. Ayon dito sa lumabas na mga reports, ito raw pag-trade kay Chris Kuhn ng Titan Ultra ay dahil daw ito ay hindi naman talaga yung plano nilang kunin. Ibig sabihin, kung matatandaan ninyo sa PBA draft, ang kumuha dito kay Chris Kuhn dati pa ay yung Northport Batangpier. Ibig sabihin, bago daw nabenta itong Northport Batangpier, may usapan na itong Magnolia at Northport na ibibigay ng Northport itong si Chris Kuhn dito sa Magnolia. Ang nangyari daw, itong Titan Ultra, nung binili nila itong Northport Batangpier, alam na nila na itong si Chris Kuhn ay kinakailangang i-trade dito sa Hotshots. Pero sinigurado raw ng Titan Ultra na makukuha nilang player ay mahusay din. Kaya nga itong si Aris Dionisio ang kanilang hiningi at hindi naman matatawaran ang kakayahan nitong si Dionisio.
Hindi naman natin masasabing matanda na 'to si Dionisio, 30 years old lang 'yan at kapag may playing time na maganda pinapakita ng nasabing player. Kaya ito talaga yung masasabi natin na hindi naman malulugi at hindi nalugi dito ang Titan Ultra. So masyado pang maaga para sabihin na yung ginawa ng Titan Ultra ay parang gawa ng isang farm team. Meron pa ring tsansa na itong Titan Ultra ay talagang legitimate yan at nagkataon lamang na napunta sa kanila itong na ginawa nila yung ganitong trade. At sa tingin ko naman patas yung ganitong klaseng trade at hindi naman yan yung masasabi natin na nalugi talaga sila. Kaya for now, sa tingin ko pwede pa rin nating masabi na itong Titan Ultra ay isa pa rin doon sa mga independent teams sa PBA. Dahil yung ginawa nilang move naman talaga ay makatutulong din dito sa kanilang lineup. Kaya sa tingin ko, okay pa rin itong Titan Ultra at hindi masasabi na one-sided yung trade na nangyari dito sa Magnolia at dito sa koponan ni John Cartel. At dahil nga gumalaw na ang San Miguel Corporation, ang susunod naman ngayong aabangan ng mga fans ay kung itong MVP Group ang susunod. Dahil syempre itong TNT Tropang 5G medyo tahimik sila pagdating dito sa mga trades. Pati na itong Meralco Bolsa at NLEX Road Warriors. Pero alam naman natin lahat na may mga pangangailangan din yung MVP teams. Una na itong sa TNT, naghahanap sila ng iba pang guards na pwedeng makatulong dahil nga si Jason Castro hindi pa maglalaro. Pagdating naman dito sa Meralco Bolts, siguro isa pang scorer ang pwede. Although lately, itong si CJ Cancino maganda na pinapakita so pwede na siya na baka siya na hinahanap na scoring support na kinakailangan ni Chris Newsome. At ang pagdating naman dito sa tatlong MVP teams, itong NLEX Road Warriors talaga ang mukhang pero kinakailangan talaga na mag-upgrade. Ang kakulangan dito sa NLEX Road Warriors ngayon ay wala silang talagang center na magagamit bukod dito kay Michael Miranda at kay Brandon Ramirez. Okay naman yung nilalaro ng dalawa pero syempre kapag kaharap mo na yung mga malalakas na teams sa pagdating ng playoffs, kinakailangan mo ng additional pa na mga big men na magagamit. At yan talaga ang iniintay at hinahanap ngayon ni Coach Jong Wichico. Parami nga ang nagulat bakit ang dinraft nila ito si LJ Gonzalez na hindi naman nagagamit ngayon. Kaya nga dapat siguro doon sa nakarang draft ang kinuha na lang nitong NLEX Road Warriors ay isang big man dahil yun talaga ang kinakailangan dito sa kanilang roster. Kaya nga ito na lang yung makikita natin talaga na pwedeng magawa ditong NLEX Road Warriors. Dahil kinakailangan nilang mag-adjust sa kanilang roster para masiguro na sila ay magkakaroon din ng mga tinatawag ng malalakas na mga players para naman sila ay maging mas maganda yung kalalabasan pagdating dito sa kanilang lineup. Kaya nga abangan na lang natin yung pwedeng mangyari dito para sa NLEX Road Warriors pagdating dito sa pagkuha ng mga additional na mga player. Bago tayo magtapos ay batiin muna natin yung ating mga taga-subaybay katulad nila RG Bueno at Dalina family, si Joshua Giray Espejo at Rosales family, si Judy Villarosa, binabati din natin si Katsakino Dukusin, si Malyari Mascarinas, si Anthony Alon, si Ireneo Salangsang, si Dexter Domer, si Edwin Carmona Jr., si Ronald Berbosidad, binabati din natin si Romeo Conchada, Juan Solege at yung iba pa nating mga viewer.